Amen. God bless you sa ating beloved co-preacher, Brother Benedict. Tayo manalangin mga minamahal, taas po natin ating mga kamay. Opo, dakilat mapagpalam ang banal Diyos na makapangyarihan sa lahat aming pinakamamahal na Panginoong Yesus. Diyos na banal sa pagkakalit sa kahabagan sa pangunang panalangin po na aming ginagalma, Pastor and Time Prophet, Lord God, maraming salamat po sa paglangis mo sa bawat bahagi na yung gawain na tapos na tigit sa pagkilos mo sa aming kalagitnaan at bagong lahat kami nagpakumbaba, kabagan mo kami tawarin. Lubos-labis kami nagsisi, Lord God, sa iyong pagkukulang, pagka kami nakakasala, lingkod, at sa aking mga labi, ikaw pumagay makatagal. Dapat because ikaw ang aking naasahan, sa mga pong pangunawa, kaisipan ng bawat napikinig, at patuloy mo kaming samahan ng iyong kapangyarihan sa pangalan ni Jesus. And we bind the power of darkness and we lose and doubt, Satan cast out, be bound into hell and be there forever in the name of our dearest Jesus we pray. Amen and amen. Everybody say, praise the Lord. Una tigit sa lahat, ang pinamataas na pagpupurit, pasalamat, kalwalhatian at kadakilaan ay tangi lamang sa ating Diyos na buhay at makapangyarihan walang iba sa ating pinakamamahal na Panginoong Jesucristo. Ako po'y nagpaabot ng dobling paggalang sa ating pong beloved Honorable Evangelist Will de Almeida, the end-time prophet of our loving God into the whole Almeida family. At patuloy pong ating pag-alala kailanman na hindi natin malilimutan ang mga aral at turong iniwan ng ating beloved Honorable Stand Pastor, our beloved Mama Dear, at magandang hapon sa inyo lahat, sa ating po pinagpalang mga bisita at maging sa ating mga viewers po sa ating live webcast. Ang ating tatalakayin, mga minamahal, ay nasa ating monitor, Seek the Lord and ye shall live. Hanapin ang Panginoon at ikaw ay mabubuhay. Yan po ating tatalakayin. Basahin natin ang ating teksto. Kindly sa ating beloved Bible readers. Dito po sa Joel 2, talata 31 at 32, ganito po ang pagkasulat. Bakit nasa Joel tayo? Amos muna tayo. Amos, hindi ba natin nasulat yung Amos? Kabanatang 5, talatang 6 at 18. Ako hindi pa nahanap, sayang oras natin. Ako na muna magbasa, handa yung susunod natin mga talata. Ating teksto sa Amos, kabanatang 5, talatang 6, tatalon tayo sa talatang 18. Sabi sa 6, inyong hanapin ang Panginoon at kayo'y mga bubuhay. Pagka siya'y sumigalbong parang apoy sa sambayan ni Jose at supukin niyaon sa Bethel ay walang makapapatay niyaon. Talatang 18 ang sabi, sa aba ninyo na langasa nakaarawan ng Panginoon. Bakit nyo ninasa ang kaarawan ng Panginoon? Kadiliman nga at hindi kaliwanagan. Palakpakan muna natin ang ating pinakamahal na Hesus Kristo. Ang ating Diyos na buhay ang magpala sa kanyang banal salita. Ihanda natin agad yung ating mga bersikulo para hindi sayang yung ating oras, mga minamahal. Sabi ng ating nabasa, mga minamahal, kung gusto nating mabuhay, dahil maraming taong gustong mabuhay, mga minamahal, meron pa nga gustong magdagdag talaga ng kanilang buhay. Aking maalala, yung sa aking English 1, during my college time, sabi ng aming professor, mga minamahal, that was 1980s, kung meron daw isang tableta, mga minamahal, na ang halaga 1,000 piso at siya ay muling babata at madadagdagan ng kanyang buhay, siya daw, mga minamahal, ay bibili yan nun. Kasi gusto niyang bumata uli, gusto niyang madagdagan uli, mga minamahal, ang kanyang buhay. Kaya naman maraming tao, mga minamahal, kung ano-ano ang ginawa sa kanilang sarili, kung ano-anong diet, kung ano-anong exercise, kung ano-anong herbal ang ininom, mga minamahal, para lamang lumakas, para humaba ang buhay. Pero instead na humaba ang buhay, instead na lumakas, lalong nanghina at umiksi ang buhay, mga minamahal. Pero sabi ng banal na kasulatan, kung gusto mo raw mabuhay, ibig sabihin, kung gusto mong ikaw ay maging masigla, humaba ang iyong buhay, sabi ng ating nabasa, simple lang ang gagawin mo, hanapin mo ang ating pinakamamahal na Panginoong Jesucristo. Kaya sabi ng talatang 18, mga minamahal, ninanasa mo ba ang karawan ng Panginoon? Ito ang dapat nating nasain, mga minamahal.
Kasi dalawa ang buhay ng Kristiyano, mga minamahal. Yung buhay ng tao hindi naglingkod sa Diyos, isa lang ang buhay niya. Yung buhay niya ritong makasalanan sa sanlibutan, mga minamahal. Pagkatapos nun, ang kasunod na nun ay kaparusahan na. Kung yun ay tatawagin pang buhay, wala nang kwentang buhay, mga minamahal. Samantalang yung tunay na Kristiyanong naglingkod sa ating pinakamamahal na Panginoong Jesucristo, pag nahanap mo ang Panginoon, may buhay ka ng sagana sa daigdig na ito. May enjoy mo ang panahon, ang bawat taon na ikaw ay nabubuhay dahil nabubuhay kang kasama ang ating pinakamamahal na Panginoong Jesucristo. Nararanasan mo ang kapangyarihan ng mahal na Panginoon. Mapapatunayan mo ang paglilingkod sa Diyos ay kailangan at totoo namang kailangan, mga minamahal. Dahil kapag nasa panganib ka, mararanasan mo ang Diyos na hinanap mo ang siyang magliligtas sa iyo. Pag dumating na ang pandemic, pag dumating na ang karamdaman, ang Diyos na hinanap mo, siya ang magpapagaling sa iyo. Pag kailangan mo ang Diyos, tumawag ka sa pangalan ng ating mahal na Panginoon. Ang Diyos na hinanap mo, siya ang tutugon sa panalangin mo. Yan ay mararanasan mo habang ikaw ay nabubuhay sa daigdig na ito. Pagkatapos ng buhay mo sa daigdig na ito, lalo't higit mong mararanasan ang panibagong buhay sa piling na yan ng ating pinakamamahal na Panginoong Jesucristo. Ano man ang naranasan mo sa sanglibutan ito, mga minamahal, sa piling ng Diyos ay hindi mo na mararanasan pa dahil iba na ang buhay sa piling ng ating mahal na Panginoon. Ang kaligayahan mo ay hindi mapapantayan. Ang galak ng iyong puso ay hindi mapapantayan at hindi mo pagsisisihan. Bakit hinalap mo ang Panginoon sa daigdig na ito? Hindi mo pagsisisihan. Bakit pinaglingkuran mo ang ating pinakamamahal na Jesucristo? Kaya meron tayong dalawang buhay. Buhay na hindi natin pagsisisihan. Kung hinanap mo ang buhay, ang Panginoon, habang ikaw ay nabubuhay, hindi mo pagsisisihan. Lahat ng pangako ng Diyos sa iyo mismo ay magkakaroon ng katuparan at buhay pa sa piling ng ating pinakamamahal na Jesucristo. Yan ay kabaliktaran naman sa mga hindi naghanap sa Panginoon. Kabaliktaran sa mga matapos hanapin ang mahal na Panginoon, ay muli nilang pinabayaan ang ating pinakamamahal na Panginoong Jesucristo. Kaya napakinggan natin yung patutunan ng ating mahal na kapatid, mga minamahal. Isang notorious criminal, nakilala niya na ang mahal na Panginoon, subalit muli siyang nawalay, mga minamahal. Pag nawalay ka sa mahal na Panginoon, matapos mo siyang hanapin, hindi na sasabihin yan ay buhay. Ang tawag dyan, mga minamahal, walang kwentang buhay. Salamat na lamang at muli siyang nakabalik sa paglilingkod sa ating pinakamamahal na Panginoong Jesucristo. Kaya paulit-ulit nating sinasabi, mga minamahal, kung meron kang kayamanang hahanapin, mga minamahal, hanapin mo ang Diyos. Ang Diyos ang kayamanang hinahanap mo. Kung naghahanap ka ng kagalakan, hanapin mo ang mahal na Panginoon. Ang Diyos ang kagalakang hinahanap mo. Kung naghahanap ka ng kasaganahan, hanapin mo ang mahal na Panginoon. Ang Diyos ang kasaganahang hinahanap mo. Ang kabuuan ng ating pagkatao ay walang iba ang ating pinakamamahal na Panginoong Jesucristo. Sabi ng banal na kasulatan, mga minamahal, kinakailangan nating hanapin ang ating mahal na Panginoon dahil mayroong tinatawag na dakila at kilakilabot. Ito ang tanging araw ng ating mahal na Panginoon. Sinasabing ito ay dakila at kakilakilabot. Bakit sinabing dakila at bakit sinabing kakilakilabot ang sinasabing tanging araw ng Panginoon? Basa. Yan, Lee. Dito po sa Joel 2:31 at 32, ganito pang pagkasulat. Ang araw ay magiging kadiliman at ang buwan ay dugo, bago dumating ang dakila at kakilakilabot na kaarawan ng Panginoon. At mangyayari na ang sino man tumawag sa pangalan ng Panginoon ay maliligtas, sapagkat sa bundok ng Sion at sa Jerusalem, duroon yaong nakatanan, gaya ng sinabi ng Panginoon, at sa nangalabi ay yaong mga tinatawag ng Panginoon. Amen. 29. Walang 34 yun na. 29, beloved brother Nats.
29. Dito po sa 29, at sa mga lingkod na lalaki at babae naman ay ibubuhos ko sa mga araw na yaon ang aking espiritu. Palakpakan natin ang ating pinakamamahal na Yesu Kristo. Ito pa lang sinasabing dakilang araw ng Panginoon. Sinasabing tanging araw ng Panginoon, sinasabing ito'y dakila at kakilakilabot, kaya kinakailangang hanapin natin ang ating mahal na Panginoon. At kung mahanap natin, hindi na natin dapat pang iwanan, mga minamahal. Dahil sabi ng verse 32 sa ating nabasa, o rather 31, ang araw ay magiging kadiliman, ang buwan ay magiging dugo, bago dumating ang dakila at kakilakilabot na araw ng Panginoon. Isipin mo, ang buwan ay magiging dugo, mga minamahal, at ang araw ay magiging kadiliman. Pag yan ay binisualize natin, mga minamahal, walang araw at walang gabi. Ang ibig sabihin, pusikit na kadiliman ang meron ang daigdig na ito. Na kahit ang sarili mo, ang iyong anino ay hindi mo makikita. Ikaw ay may mata, buhay, pero parang kang mabubuhay na patay at mabubuhay kang bulag na wala kang nakikita sa pusikit na kadiliman. Kaya pala sinasabing ito'y tanging araw ng Panginoon. Sinasabing dakila at kakilakilabot. Kaya kahit ang tao, meron siyang lahat ng bagay na tinatangkilik niya. Kung ang araw ay magdilim na at kung ang buwan ay maging dugo na, mga minamahal, aanin mo pa ang bagay na meron ka. Magagamit mo pa ba para makabili ka ng pagkain? Magagamit mo ba ang meron ka para gamitin sa kalayawan? Magagamit mo ba ang meron ka para iligtas ang iyong kaluluwa sa tanging araw ng Panginoon na sinasabing dakila at kakilakilabot? Kakilakilabot ito, mga minamahal, kung maiwan ka sa tanging araw ng Panginoon. Sinabing maiwan, hindi ka napasama sa ikaw ay magmamana ng buhay na walang hanggan. Kaya sabi ng verse 32, mga minamahal, mangyari na ang sino mang tumawag sa pangalan ng Panginoon ay maliligtas. Palakpakan muna natin ang ating mahal na Panginoon. Ito naman yung sinasabing dakila, mga minamahal. Pag nahanap mo ang Panginoon, hindi mo siya inawanan kahit ano ang mangyari. Pagdating ng araw ng Panginoon, hindi ka kilakilabot para sa iyo. Dakila ito para sa iyo. Dahil sabi ng ating nabasa, pag tinawag mo na ang pangalan ng Panginoon, nakita mo ang araw ay nagdidilim, nakita mo ang buwan ay parang dugo na, makita mo ang daigdig na ito ay pusikit ng kadiliman na, tumawag ka lang sa pangalan ng ating mahal na Panginoon. Ang kaligtasan ay para sa iyo, hindi para kanino, hindi para sa iba. Nasa iyo ang kaligtasan pagtawag mo sa pangalan ng ating pinakamamahal na Yesu Kristo. Kaya ang sabi ng verse 29, mga minamahal, sa mga lingkod na lalaki at babae naman, ay ibubuhos ko sa mga araw na yon ang aking espiritu. Bakit merong tinatawag na dakilang araw para sa maliligtas? Dahil sabi ng ating nabasa, ang ibubuhos sa kanila ng Diyos ay hindi pusikit na kadiliman, hindi galit ng ating mahal na Panginoon. Ang ibubuhos sa kanila, tinatawag na dakilang araw ng Panginoon dahil hinalap mo ang Panginoon, pinaglingkuran mo ang ating Diyos, hindi mo iniwan ang mahal na Panginoon kahit ano nang mangyari, pinahalagan mo ang iyong kaligtasan nang tumawag ka sa pangalan ng Panginoon. Ang nasa iyo, ang espiritu ng ating pinakamamahal na Yesu Kristo. Kaya dalawang bagay ang mangyayari. Sa tanging araw ng Panginoon, isang dakila at isang kakilakilabot. Kakilakilabot sa hindi mapapasama sa kaligtasan. Sa panahong yan, maaalala ng tao, mga minamahal, kailangan nila ang mahal na Panginoon. Sa panahon na yan, tatawag sila sa pangalan ng Panginoon, pero naligaw ang iba. Hindi nila alam sinong Panginoon ang kanilang tatawagan. Meron silang ama, meron silang anak, meron silang ina, meron silang sangtong tatawagan, mga minamahal. Pero sa dakilang araw ng mga Kristiyano, kilala nila sino ang kanilang tatawagan. Walang iba ang pangalan ng ating pinakamamahal na Yesu Kristo. Ang Diyos na nagbuo sa kanilang puso ng Espiritu Santo ng ating pinakamamahal na Panginoong Yesu Kristo. Kaya dapat, mga minamahal, tayo ay nakahanda, mga minamahal. Paano natin paghahandaan, mga minamahal, ang dakilang araw na ito? Ngayong nahanap na natin ang ating mahal na Panginoon. Hindi natin pwedeng isang tabi lamang, mga minamahal, set aside na nahanap na natin ang mahal na Panginoon. Sabi nung nagpatotoo kanina, kaya siya nawalay sa Diyos, dumadalo lang siya
hanggang pagdalo lang, pero wala ang kanyang puso sa ating mahal na Panginoon. Tama naman, mga minamahal. Kaya pag binasa mo ang banal na kasulatan, ang sabi, sa bubong, ang isa'y kukunin, ang isa ay iiwan. Doon sa bukiran, mga minamahal, sa bukirin, ang isa'y kukunin, ang isa ay iiwan. Sa madalit salita, hindi lahat ay kukunin. Na ang ibig sabihin, hindi lahat ay tagapagmana ng buhay na walang hanggan. Bagay sa ating pulutong ngayon, mga minamahal, kung ngayon darating ang ating mahal na Panginoon, hindi lahat ay magiging tagapagmana ng buhay na walang hanggan. Kung ngayon didilim ang araw, kung ngayon magiging dugo ang buwan, mga minamahal, hindi lahat natatawag sa pangalan ng Panginoon ay may Espiritu ng Diyos upang magkaroon ng kaligtasan. Bakit? Dahil ang iba ay nasa bahay-sambahan, pero ang puso nila ay wala sa bahay-sambahan. Naintindihan natin? Dinalang nila yung kanilang katawan, mga minamahal, pero yung kanilang puso, iniwan nila. Hindi nila isinama, mga minamahal. Yung kanilang pag-iisip, yung kanilang kaluluwa, hindi nila naisama, dinala lang nila yung kanilang katawan sa bahay-sambahan. Maliwanag yung patutunan ng ating mahal na kapatid. Dumadalo siya, pero wala ang kanyang puso sa mahal na Panginoon. Kaya nawalay siya sa mahal na Panginoon. Subalit ang Diyos ay pag-ibig. Maraming salamat sa mahal na Panginoon. Sa pangunang panalangin ng ating beloved evangelist Well de Almeida, the end-time prophet of our loving God, ang isang notorious criminal na nawala ay muling ibinalik, isang mabuting mamamayan ng bansang Pilipinas naglilingkod sa ating pinakamamahal na Panginoong Jesucristo. Kaya dapat alam natin, mga minamahal, paano natin pahahalagahan ang pagkahanap natin sa mahal na Panginoon para kung dumating ang tanging araw ng Panginoon, hindi ka kilabot ang nakalaan para sa atin, kundi sinasabing dakilang araw ng mahal na Panginoon. Basa? Dito po sa aklat ng Amos, Kapitulo 5, ang bersikulo po ay 14 at 15. Magsihanap kayo ng kabutihan at huwag kasamaan, upang kayo'y mga buhay, at sa gayoy ang Panginoon, ang Diyos ng mga hukbo, ay sa inyo, gaya ng inyong sinasabi. Inyong kaputan ang masama at ibigin ang mabuti, at kayo'y mga tatatag ng kahatulan sa pintuang bayan. Dahil marahil ang Panginoon, ang Diyos ng mga hukbo, ay magiging mapagbiyaya sa nalabi sa Jose. Amen. Palakpakan muna natin ang ating pinakamalat Peso Kristo. Lahat magsabi ng praise the Lord. Sabi ng verse 14, ang mabuting bagay para sa atin, magsihanap kayo ng kabutihan, huwag ng kasamaan. Habang ang tao sa daigdig, mga minamahal, habang ang mga taong hindi naghanap sa Panginoon, ang hinahanap nila ay kasamaan at hindi ang kabutihan. Ang mga pinagpalang anak ng Diyos, ang sabi, ang hinahanap nila o dapat nilang hanapin ang sinasabing kabutihan. Ang sabi, upang kayo'y mga buhay. Dito na ngayon sinasabi na kapag hinanap mong Panginoon, ikaw ay mabubuhay. Hindi mo basta nahanap ang Panginoon. Hindi basta, nasa bahay-sambahan na ako, ligtas na ako. Hindi pa, mga minamahal. Pag nasa bahay-sambahan ka, nadama mo ang presensya ng Diyos. Attentive ka sa pagpupuri, sa pakinig, sa patotoo, at lahat ng ating ginagawa, nakapasok yan sa puso mo. Nagalak ang puso mong sinamba mo ang ating mahal na Panginoon. Naghanap ka ng kabutihan. Ang sabi ng ating nabasa, ikaw ay mabubuhay. Pero kapag ikaw ay narito, mga minamahal, nasa business pa rin yung iyong pag-iisip, nandito ka lang. Pero hindi ka naghanap ng kabutihan. Kaya nga si Moises, mga minamahal, nang siya'y umakyat sa Mount Sinai, anong sabi ng mahal na Panginoon? Moises, hubarin mo ang iyong pangyapak sapagkat banal ang lugar na ito. Ganon din, mga minamahal, pagpunta natin dyan pa lamang sa ating napalaking gate, mga minamahal, dyan pa lamang, mayroon na tayong huhubarin sa ating sarili. Hindi yung ating pangyapak na literal, hindi yung ating sapatos, mga minamahal, anuman ang nagiging hadlang sa ating pagpupuri sa Diyos, anuman ang nagiging hadlang, hindi natin madama ang presensya ng Diyos, anuman ang nagiging hadlang, hindi tayo makapag-concentrate, hubarin natin yan, iwanan natin sa labas ng gate, pagpasok mo rito sa banal na lugar, ihanda mo yung sariling damahin, tanggapin ang matamis na presensya ng ating pinakamamahal na Panginoong Jesucristo. Ang tawag dyan
ay paghanap ng kabutihan at hindi kasamaan ng sabi, ikaw ay mabubuhay. Sabi ng verse 15, iyong kaputan ng masama at ibigin ang mabuti. Dahil sa sanlibutan, palaging lamang ang kasamaan, mga minamahal. Sa isang grupo, hindi pwedeng siyam ang mabuti. Naniwala kayo? Sa isang grupo ng tao, hindi pwedeng siyam ang mabuti dyan, mga minamahal. Kung merong 10, mga minamahal, sa isang grupo, isa lang ang matuwid dyan. Yung siyam, sila ang tinatawag na wicked people o masasamang tao, mga minamahal. Kaya kapag hindi mo kinaputan ng masama, mga minamahal, makipag-compromise ka. Ang ibig sabihin, sasabihin mong bakit sila? Masaya naman sila sa paggawa ng kasamaan. Kaya ikaw din naman ay mahihikayat gawin kung ano ang kanilang ginagawa. Pero kapag nakatayo ka sa iyong pananampalataya, pinahalagahan mo ang nahanap mo ang mahal na Panginoon, kahit nag-iisa ka lang na gumagawa ng mabuti, ipaglalaban mo yan. Wala kang pakailam sa siyam na gumagawa ng masama. Yan ang sinasabing kaputan mo ang masama. Kaya sabi ng ating beloved Honorable Evangelist Well de Almeida, the end-time prophet of our loving God, kahit lahat ng tao, kahit ang kanyang pamilya ay tumalikod sa paglilingkod sa Diyos, ang ating ginagalang mahal pastor, siyang mag-isa lang, magpapatuloy siyang paglingkuran ang ating pinakamamahal na Panginoong Jesucristo. Bakit? Dahil ang kaligtasan ay kanya-kanya, mga minamahal. Ay sinasabi ng banal na kasulatan, kung meron kang ipagtatrabaho, ipagtrabaho mo ang iyong sariling kaligtasan na may takot at panginginig. Kaya sabi ng ating nabasa, iyong kaputan ng masama at ibigin mo ang mabuti at kayo'y mga tatatag ng kahatulan sa pintuang bayan. Ang matatatag ay ang kahatulan, mga minamahal, kahit nag-iisa ka lang na napuot sa masama, inibig mo ang mabuti, ikaw na isa ay magiging matatag. Walang sino mang magiging laban sa iyo dahil ang magpapatatag sa iyo, ang Diyos na iyong nahanap at hinanap, walang ibang ating pinakamamahal na Panginoong Jesucristo. Unang bagay yan. Pangalawang bagay, basa. Dito po sa aklat ng Lucas, Kapitulo 21, ang talatay 34 hanggang 36. Datapwat mag-ingat kayo sa inyong sarili. Baka mangalugmok ang inyong mga puso sa katakawan at sa kalasingan at sa mga pagsusumakit ukol sa buhay na ito at dumating na bigla sa inyo ang araw na yaon na gaya ng silo. Sapagkat gayon darating sa kanilang lahat na nangananahan sa ibabaw ng buong lupa. Datapwat magpuyat kayo sa bawat panahon na magsidaing upang kamtin ninyo ang makatakas sa lahat ng mga bagay na ito na mangyayari at upang mga katayo kayo sa harapan ng anak ng tao. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Lahat magsabi ng praise the Lord. Tandaan natin ang versikulong ito. Verse 34 ang sabi na dapat mag-ingat kayo. Kaya kanina, lumayo ka sa masama, mga minaw, ibigin mong mabuti, kaputan mong masama upang ikaw ay mabuhat at ikaw ay matatag. Ngayon naman, ang kailangan natin ay pag-iingat. Sabi ng verse 34, mag-ingat kayo sa inyong sarili. Kaya ang atupagin lang natin yung ating sarili, wala tayong pakialam sa iba, mga minamahal. Kung ayaw nilang maglingkod sa Diyos, kung ayaw nilang mag-concentrate sa paglilingkod sa Diyos, kung ayaw nilang damahin ang presensya ng Diyos, wala tayong pakialam sa iba. Dahil sabi ng ating nabasa, kung meron kang iingatan, ingatan mo ang iyong sarili. Yun na nakasulat sa banal na kasulatan. Ang sabi, mag-ingat kayo sa inyong sarili. Baka mga lugmok ang inyong mga puso sa katakawan, sa kalasingan, sa pagsusumakit ukol sa buhay na ito, at dumating na bigla sa inyo ang araw na yaon na gaya ng silo. Anong darating, mga minamahal? Yung tanging araw ng Panginoon na kakilakilabot. Di ba? Kaya maraming umaasyang sila'y tagalangit, pero ang totoo, sila lang ang may sabi noon sa kanilang sarili. Walang pangalang nakasulat sa aklat ng buhay, mga minamahal. Kaya doon sa aming preachers meeting, mga minamahal, meron palang dati ng vision, isang pastor, mga minamahal, mismo kinausap ng ating mahal na Panginoon na ipinakita sa kanya, mga minamahal, ang aklat ng buhay. At doon sa aklat ng buhay, mga minamahal, ang unang-unang nakasulat doon na napakaliwanag, na makinang pa sa ginto
ay ang pangalan ng ating mahal na magulang sa Panginoon. At yung ibang aklat, mga minamahal, wala pang laman, wala pang laman. Ibig sabihin, wala pang nakasulat, mga minamahal. Pag tinawag ka na ng mahal pa sa kapanahunan, tinawag ka. Kaya tinawag tayo ng Diyos, nahanap natin ang Panginoon sa panahong hindi natin inaasahan dahil mismo ang Diyos ang siyang tumawag sa atin, mga minamahal. Pag pinaglingkuran mo na ang ating mahal na Panginoon, nag-iingat ka na sa iyong sarili, ayaw mo na ng kasamaan, kinayayabutan mo na, gusto mo ng mabuti, isinusulat na dahan-dahan, palinaw ng palinaw ang iyong pangalan sa aklat ng buhay. Yun ang nabisyon ng pastor na yun, mga minamahal. Hindi pala nakasulat ang pangalan mo sa aklat ng buhay. Dahil sa impyerno, maraming pangalang nakasulat doon. Dahil mga minamahal, lahat ng tao, candidate sa tinatawag na dagat-dagatang apoy. Sinasabing flesh and of torments and everlasting destruction forever and ever. Yan ang lugar ng pagdurusa, paghihirap, magpakailanman. Nandiyan nakasulat ang pangalan ng lahat ng tao. Pero pag tinawag ka na ng ating mahal na Panginoon, mga minamahal, yung bakanting aklat ng buhay, isusulat ng Diyos ang iyong pangalan at habang gumagawa ng mabuti, gumagawa ka ng kalooban ng mahal na Panginoon, habang nararamdaman mo palagi ang presensya ng Diyos, on fire ka sa paglilingkod sa mahal na Panginoon, yung pagkakasulat ng pangalan mo, lumiliwanag hanggang ikaw ay maging candidate na tagapagmana ka na ng buhay na wala hanggan. Pero lumalabo yun, mga minamahal. Lumalabo. Habang ikaw ay lumalayo sa presensya ng Diyos, sa mga nag-backslide na hindi na nakabalik, mga minamahal, yung maliwanag na pagkakasulat ng kanilang pangalan, nabura. Kaya yun ang kanilang pagsisisihan pagdating ng araw. Kung hindi ka nakapag-aral, kung hindi ka naging mayaman, kung nawalan ka ng negosyo, nawalan ka ng hanap buhay, hindi mo yan pagsisisihan. Bakit? Dahil kaya kang buhayin ng mahal na Panginoon sa kanyang sariling kaparaanan. Pwedeng gawin ng Diyos na ikaw ay makasurvive, maging ang buo mong pamilya hanggang sa pagbalik ng dakilang araw ng ating pinakamamahal na Jesucristo. Kaya hindi mo yan pagsisisihan. Ang pagsisisihan ng tao, bakit nabura o hindi napasulat ang kanyang pangalan sa aklat ng buhay. Kaya sabi ng ating nabasa, pag-iingatan natin ang ating sarili. Baka tayo ay malugmok sa tinatawag na katakawan, ang sabi, ang ating puso sa katakawan, sa kalasingan, at pagsusumakit ukol sa buhay na ito na biglang dumating ang araw na yaon na gaya ng silo. Ibig sabihin, ikaw ay nahuli sa sarili mong kagagawan. Hindi ka naging tagapagmana ng buhay na walang hanggan. Verse 35, sapagkat gayon darating sa kanilang lahat na nanal sa lupa sa ibabaw ng lupa. Darating sa lahat ng nananal sa ibabaw ng lupa ang gayong bagay, mga minamahal. At sabi ng verse 36, na dapat magpuyat kayo sa bawat panahon na magsidaing upang kamtin ninyo ang makataka sa lahat ng bagay na ito na mangyayari at upang makatayo kayo sa harapan ng anak ng tao. Kailangan palang matakasan natin ito, mga minamahal. Dahil darating talaga ang araw, mga minamahal, iibigin ng tao ang kalayawan. At dumating na ang araw na yan, mga minamahal, dumating na ang araw na yan. Na inibig ng tao ang kalayawan, inibig ng tao ang kalasingan, ang katakawan, inibigyan ng tao, mga minamahal. Kaya ang tao hindi makapag-almusal, mainit ang ulo. Tanggalan mo ng almusal pa lang yun, mainit ang ulo. Tanggalan mo ng tanghalian, wala na sa sarili, mga minamahal. Hindi ba? Lalo na tanggalan mo ng hapunan, mag-aharmentado na yan, mga minamahal. Hindi ba? Tao sa sanlibutan, walang almusal, talagang mainit ang ulo niyan. Wala nang almusal, tanggalan mo ng hapunan, mga minamahal, out of mind na yan, mga minamahal. Hindi ba? Tanggalan mo pa ng hapunan. Walang almusal, walang tanghalian, walang hapunan. Ibang klase ng dating yan. Hermentado ng dating yan, mga minamahal. Pero ang manak ng Diyos, kung walang almusal, itaas ang kamay, ibuka ang labi, ang sasabihin, praise the Lord. Di ba? Dumating ang tanghalian, walang kakainin, itaas ang kamay, ibubuka ang labi, ang sasabihin, praise the Lord. Hindi ba?
Nung dumating ang hapunan, wala pa ring pagkain, muling itataas ang kamay at muling ibubuka ang labi, pumapatak ang luhang nagpapasalamat, ang sasabihin pa rin, purihin ka, Panginoon. Isa nating kapatiran, mga minamahal, sa dako ng Bisaya. Diyos ang nagpakain sa kanya, mga minamahal. Palagi sinasabi niya, walang makain, praise the Lord. Almusal, walang makain, praise the Lord. Tanghalian, walang makain, praise the Lord. Hapunan, walang makain, praise the Lord. Nagpadala, mga minamahal, ng aso ang ating mahal na Panginoon. Aso ang pinadala, mga minamahal. Akala niya kakagating siya ng aso. Pagdating sa harapan niya, sumuka yung aso, mga minamahal. Diring-diri siya, sumuka yung aso. Pero nagtaka siya, merong bagay na kasama doon sa suka ng aso. Yung kasamang bagay, pitaka. Nung binuksan niya, maraming laman na pera, mga minamahal. Kapatiran natin yan sa Bisaya, mga minamahal. Kayang ibigay ng Diyos ang pangailangan ng tao sa maraming kaparaanan, mga minamahal. Kahit aso, kayang utusan ng tao. Ang ating beloved honorable evangelist, mga minamahal, during this time nung siya'y nag-ayuno, sabi ng mga pastor na kasama niyo, Wilde, mag-break na tayo? Mag-break tayo kung meron tayong pang-break. Kung wala, di wag tayo mag-break. Tuloy ang fasting. Maya-maya, may dumating na isda, may dumating na pusa, mga minamahal, may dalang plastic. Anong laman ng plastic? Tusino. Sabi ng ating malapasto, break na tayo, may ulam na tayo, pinadala ng mahal na Panginoon. Nakalagay ba yan sa banal na kasulatan? Nakalagay sa banal na kasulatan. Si Elijah, mga minamahal, nagkaroon ng taggutom 3 taon. Taggutom. Wala siyang makain, mga minamahal, nandun siya sa isang isla. Ang ginawa ng Malapenon, yung uwak inutusan, pinapunta kay Elijah, pinakain ng uwak si Elijah. Nasa banal na kasulatan, mga minamahal. Hindi ba? Isa nating kapatiran, walang almusal. Almusal, wala na kagad. Kinuha yung kanilang kawali, mga minamahal. Ipinalangin, mahal na Panginoon, ikaw ang magpadala ng almusal. Yung manok lumilipad, mga minamahal. Palayang kataklong manok. Yung manok na mga itlog, maingay yan. Katak. Dumapo sa ibabaw ng kawali. Kaya pala katak, magigitlog. Biglang umitlog, sabay lipad uli. May ulam na siya, may itlog na siya. Di ba? Ako nangyari sa akin yan, mga minamahal. Wala akong pamasahe, mga minamahal. Wala akong pamasahe. Papuntang Luneta, wala akong pamasahe. Meron ako, kung maalala ko, parang 3 piso. Hindi na ako makakauwi. Ang ginawa ko, nagpuri muna ako ng 4 na oras. At saka ko ngayon inilagay yung aking 3 piso, mga minamahal, doon sa ibabaw ng aming telebisyon. Nung unang save ako, naranasan ko rin yung walang pamasahe, mag-bypay, naranasan ko rin yan. Inilagay ko. Natulog lang. Mahal na Panginoon, pagising ko, ikaw ang magbibigay sa akin ng pamasahe para makarating ako sa Luneta. 3 piso lang yung pera ko. Pagising ko, mga minamahal, dahil simula natin sa Luneta noong 3:00, nagpuri na ako ng 4 na oras sa umaga, mga minamahal. So nagpahinga muna ako bago maligo. Pagising ko, hindi ko tinignan. Basta ang alam ko, aalis ako kung meron akong pamasahe. Naligo na ako, hinanda ko yung aking sarili, mga minamahal. Kukunin ko na yung 3 piso ko, pero hindi na 3 piso. Nakalagay doon, 100 piso. Yung 3 piso ko naging 100 pesos. Ang tanong niyo sa akin, bakit? Kasi yung nanay ko naghahanap ng barya. Yung nakita yung 3 piso ko, kinuha niya, pinalitan ng 100. Di meron na akong pamasahe. Ang ginawa ko, mga minamahal, kumuha lang ako ng pamasahe ko, pagpunta doon at pabalik. Lahat binigay ko na sa gawain ng ating pinakamamahal na Panginoon. Yung nanay ko, galit na galit sa akin yun, mga minamahal. Pero nung ginawa ko yun, mga minamahal, wala na akong problema. Kasi nung una, marami pa akong pera Naubos yun. Dahil 1 taon din naman ako walang trabaho, mga minamahal. Naubos yung aking naipon. Pag sinabing may pledges, bigay ako ng pledges. Ang unang pledges na naalala ko, yung ating generator, 1989, mga minamahal. Buntis pa ang ating beloved, our beloved Mama Dear, doon sa huling baby nila, kay beloved Chepay, mga minamahal. Nag-challenge. Krusada natin sa Luneta, big crusade, mga minamahal, 10 days crusade, nagaganapin.
O kailangan natin ng generator. Pag sinabing magbigay, bigay ako ng bigay. Hindi ako nang hinayang. 10,000, kahit magkano. Bigay ako ng bigay. Pag humayo, napakinggan ko, humayo ka. Yung masalubong mahirap, bigyan mo. Lagay ako sobre, bigay ko rin. Sakay ako sa jeep, kahit sa ako abutan, doon ako baba, doon ako mag-share, mamigay ako. Naubusan ako, mga minamahal. Pero magmula nung ginawa ko yun, mga minamahal, hanggang mag-worker ako, hindi na ako pinabayaan ng ating pinakamamahal na Panginoong Jesucristo. Bakit? Dahil tuwing aalis ako ng bahay, kahit ganito nanay ko sa akin, mga minamahal, mag-iiwan na siya ng pamasahe ko. Wala na akong problema sa buhay. Di ba? Dadamahin ko na lang ang presensya ng Diyos, kakatagpuin ko na lang ang ating mahal na Panginoon, payapa akong darating sa gawain, payapa akong uuwi, yung nanay kong galit sa akin, sarado ang bibig. Sabi ng wala ko sa natang, kapag ikaw ay nakalulugod sa Panginoon, ang kaaway mo, papayapain ng ating pinakamamahal na Panginoong Jesucristo. Wala tayong alalahan. Ang sabi, ingatan natin ang ating sarili. Pag nagawa natin ito, mga minamahal, hindi natin pagsisisihan. Dahil pagtulog ng pakakak, kasama tayong sasalubong sa ating pinakamamahal na Jesucristo. Last verse, maghanda natin magpaawit, mga manugtog. Dito po sa unang mga taga-Tesalonica, 4 talata 16 at 17, ganito po ang pagkasulat. Sapagkat ang Panginoon din ang bababa mula sa langit na may isang sigaw, may isang tinig ng arkanghel at may pakakak ng Diyos at ang mga namatay kay Kristo ay unang mabubuhay na maguli. Kung magkagayon, tayo na mabubuhay na natitira ay aagawin kasama nila sa mga alapaap upang salubungin ang Panginoon sa hangin at sa gayoy sa Panginoon tayo magpakailanman. Amen. Palakpakan natin ang ating pinakamahal na Jesucristo, lahat magsabi ng praise the Lord. Itong versikulong ito, lagi nating ginagamit. Maraming bangaral, lalo sikit ang ating ginagalang mahal pastor, the end-time prophet of our loving God, palaging ginagamit ang versikulong ito. Minsan natulig na tayo. Parang palagi na lang ito ang ating ginagamit. Isa nating kapatiran sa dako ng Quezon, mga minamahal, ang sabi niya, nung mapakinggan niya daw ang pangangaral ng ating ginagalang mga pastor, ipinangangaral, babalik na ang mahal na Panginoon. Lumipas na ang panahon, wala pa. Ang ginawa niya, bumalik siya sa libutan, mga minamahal. Bumalik siya sa libutan. Ibang klase siya magbigay, mga minamahal. Hindi siya nagbibigay ng touch and offering niya. Yung daw touch and offering niya, binibili niya ng Bible, pinamimigay niya. Ganun siya magbigay ng touch and love offering. O ano nangyari sa kanya, mga minamahal? Hindi nakatagal. Kala ko ba babalik ng Diyos? Kung bumalik ang Diyos, sigurado namang iwan siya, mga minamahal. Yung pagbibigay niya ng touch and offering, mali na. Ang touch and offering, ibinibigay mo yan ng buo. Kaya nga merong offering cloth, ilalagay mo yan ng buo. Sabi, dadalhin mo ng buo sa kamalig ng Panginoon. Hindi mo ibibili yan ng gusto mo. Sasabi mo, yan ang tithes ko. Sabi pa niya, para sure, hindi nawawala. O hindi nga nawawala. Kasi siya ang gumagamit ng sarili niyang tithes. Kung anong gusto niyang bilhin, yun ang bibili niya, ipamimigay niya, sabi niya, hindi nawawala. Pero siya ang nawala. Naintindihan niyo, mga minamahal? Kaya ang tithes and offering, holy yan, mga minamahal. Pag sinabing holy, that is a thing belongs to the Lord. Bagay na nauukol sa Panginoon. Pag nauukol sa Panginoon, that is holy and sacred. Ang ibig sabihin, kailangan dalin mo yan at ilalagay mo yan sa offering cloth. Huwag mo iaabot kung kani-kanino, mga minamahal. Kasi pag nasa offering cloth yan, mga minamahal, pag binilang yan, bago yan bilangin, ipagpe-pray muna. Kasama ka sa ipag-pray, pagpapalain ka ng ating mahal na Panginoon. Hindi mo pwedeng sabihin, ibibili ko nito, yan ang aking tithes. Mali yun, mga minamahal. Ibigay mo muna. Kung gusto mo makibahagi, lalo sa ating construction, mga minamahal, meron tayong mga vows, meron tayong mga pledges. Pag naibigay mo na yung tithes and offering, sa natira, doon ka kumuha ng pangbigay mo sa vows. Yung naipangako mong halaga, ang tawag dyan, offering, o alay, o dedicated thing, itinagang bagay, dedicated thing ang tawag dyan, mga minamahal. Kaya ginagawa natin yan, pagkatapos nating maibigay ang ating tithes and offering, hindi yung, nagbigay ako ng vow ko, yan ang tithes ko. Mali yun, mga minamahal. Hindi ka pagpapalain ng mahal na Panginoon. Ibigay mo muna ang tithes and offering mo, then sa natirang halaga,
doon ka magbigay ng vow at anumang gusto mong pakibahagi para sa gawain ng ating mahal na Panginoon. Kaya sabi ng ating nabasa, magiging handa tayo, mga minamahal. Sabi ng ating nabasa, ang ating magiging huling katayuan, tayo ay mapapabilang sa tinatawag na dadagitin ng ating mahal na Panginoon. Verse 16, sapagkat ang Panginoon din ang bababang mula sa langit na may isang sigaw, may tinig ng anghel, may pakakak ng Diyos, at ang namatay kay Kristo ay unang mabubuhay na magmuli. Sabi ng ating beloved church sa ating meeting, mga minamahal, yung tinig ng anghel, pag hindi ka kabilang dyan, hindi mo yan maiintindihan. Balikan natin si Moises, mga minamahal. Nung ang Diyos ay nakipag-usap kay Moises, nagsasalita ang Diyos, si Moises lang ang nakaintindi. Yung mga stubborn na Israelite, mga stiff-necked people, mga minamahal, mga hard-headed, ang sabi nila, kumulog, kumidlat. Kasi nga wala silang espiritu ng Diyos. Ang pakinig nila sa tinig ng Diyos ay kulog lamang at kidlat lamang, mga minamahal. Tama yung sinabi ng ating beloved church sa ating meeting. Pag hindi pure ang salita, ang puso mo sarap ng Diyos, tumulog na ang pakakak ng Diyos, hindi mo yan maiintindihan. Akala mo ordinaryong kulog lang, mga minamahal, pero mauunawaan yan na mga tunay na magmamana ng buhay na wala hanggan. Ang sabi, tutunog ang pakakak ng Diyos, mga minamahal, ang namatay kay Kristo ay unang mabubuhay. Sabi ng verse 17, kung magkagayon tayong nangabubuhay na natitira ay aagawing kasama nila sa mga alapaap upang salubungin ang Panginoon sa hangin at sa ganito'y sa Panginoon tayo magpakailanman. Bakit? Dahil nahanap natin ang Panginoon. Bakit, mga minamahal? Dahil binigyan nating puwang sa buhay natin na matapos nating hanapin ang Panginoon, pinaglingkuran natin na may katapatan ang ating mabait na Diyos sa langit, ang ating pinakamamahal na Jesucristo. Tayong lahat ay tumayo at umawit sa ating mahal na Panginoon. Meron kayong dalang baguhan, gusto nilang magmana ng buhay na wala hanggan. Dalhin niyo sila sa harapan. Awitin natin ang awiting In Your Hands, Tagalog Vision, na ang ibig sabihin sa iyong mga kamay. Tayong lahat ay nasa kamay ng ating mahal na Panginoon. Sa ating pinagpalang baguhan, itong dakilang araw na itinakda ng Diyos. Dakilang araw para sa inyo at hindi kakilakilabot. Sa taong nasa kalayawan ngayon, kakilakilabot na araw para sa kanila. Tayo'y umawit. Kung aking pag-iisipan ang iyong kabutihan, Hallelujah. sa tuwing ako'y lumalayo ng lalangin, hindi nagbabago ang katapatan mo, iyong ibinigay ang dakilang pag-ibig mo. Ang ibinibigay ng Diyos ang kanyang dakilang pag-ibig. Kung lubos sa piling mo, O Diyos, tiwala ay taos, dahil alam ko, hindi mo iiwan aking ibibigay at ialay sa piling mo. Sa piling mo, Diyos, payapa ako. Payapa akong lubos Sa piling mo, O Diyos, Diyos. tiwala ay tao. Tiwala ay taos, Dahil alam ko, dahil alam ko, hindi mo iiwan hindi mo iiwan aking ibibigay. ibigay at ialay sa piling mo. Verse 2. Salamat at ako'y pinalaya. Hallelujah. Salamat at ako'y pinalaya mo Sa aking kasalanan. sa lahat na
kasalanan at mga kahinaan. Hallelujah. Purihin ka, yan ang aking gagawin. Hallelujah. At sasabihin ko sa buong mundo, Sa piling ko, Diyos, oh Diyos, payapa ang lubos. payapa kong Sa piling ng Diyos, tayo ay payapa. Ang tiwala natin ay tayo. Tiwala ay taon, Dahil alam mo, dahil alam ko, hindi mo iiwan aking ibibigay. At iaalay sa piling mo, sa piling mo, Diyos, payapa kong lubos sa piling mo, Diyos, tiwala ay taon, dahil alam mo, dahil alam ko, hindi mo iiwan. hindi mo Kahit anong mangyari, hindi tayo iiwanan ng ating malapit. ibibigay. At iaalay sa piling mo. Verse 2, awitin natin, salamat at ako'y pinalayam. Salamat na ako'y pinalaya Pasalamatan natin ang mahal pero sa kalayang ito. sa lahat ng kasalanan. Pinalaya tayo sa kasalanan, maging sa ating mga kahinaan. Purihin ka, yan ang aking gagawin. Ang ating gagawin ng Diyos ay purihin. At sasabihin ko sa buong mundo, Ano ang ating sasabihin sa piling mo? Oh Diyos, payapa ako. payapa kong lubos Thank you so sa much. piling mo, Diyos. Tiwala ay tao. Tiwala ay taon, dahil alam ko, Hindi tayo iiwan ng ating hindi malapit. mo iiwan aking ibibigay. At iaalay Sa piling mo, Diyos, oh Diyos, payapa kong lubos sa piling mo, oh Diyos, tiwala ay taon, dahil alam ko, hindi mo iiwan aking ibibigay. At iaalay sa piling mo, oh Diyos, payapa kong lubos sa piling mo, oh Diyos, tiwala ay taon, dahil alam ko, hindi mo iiwan aking ibibigay. At iaalay aking ibibigay. At iaalay aking ibibigay. At iaalay sa piling mo. Hallelujah, hallelujah. Purihin ka, mahal na Panginoon. Purihin ka, dakilang Diyos. Hallelujah, 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 hallelujah. Purihin ang ating pinakamamahal na Panginoon, ang Diyos na ating pinaglilingkuran, ang Diyos ng mga pangyarihan sa lahat. Para sa ating mga minamahal na baguhan sa araw pong ito, inyo pong tanggapin ang ating dakilang Diyos, maging sa ating live webcast viewers, mga minamahal namin mga bisita, na magiging kapatid namin sa mahal na Panginoon, kayo po ay pinagpala ng ating dakilang Diyos.
sapagkat alam naming ang mahal na Panginoon mismo ang siyang nagdala sa inyo dito sa tunay na iglesia ng ating dakilang Diyos. Kayo po ay saksi ngayon mga minamahal kung paano kumikilos ang ating mahal na Panginoon sa bawat mananampalataya dito sa Jesus Miracle Crusade International Ministry. Inyo pong narinig ang mga buhay at pinagpalang patotoo, mga dakilang tanda, mga kababalaghan, mga himala, na katuparan ng ipinangako ng mahal na Panginoon na nakasulat sa Biblia. Kung inyo pong ibigay ang inyong buhay sa mahal na Panginoon, isuko ang lahat sa ating dakilang Diyos. Kayo rin po ay pagpapalain ng ating dakilang Diyos. Mga minamahal, may 4 na reglamento o susi ng kaligtasan. Kinakailangan niyo po ang 4 na susing ito upang mabuksan ang mga pintuan ng langit at kayo ay maging tagapagmana ng buhay na walang hanggan. Una po ay pananampalataya. Kinakailangan sumampalataya ka sa Diyos, sa nag-iisang Diyos na bumaba mula sa langit at nagpahayag bilang isang tao upang magdusa at mamatay sa krus ng Kalbaryo para sa kasalanan ng buong mundo. At nabuhay maguli upang patunayan na siya ang nag-iisang Diyos. Wala nang iba ang ating pinakamamahal na Panginoong Hesukristo. Ang pangalawa po ay pagsisisi. Kinakailangang pagsisihan mo ang lahat ng iyong mga kasalanan at iwanan ang makasalanang buhay na kailanman ay hindi mo na ito babalikan pa. Kapag nakita ng ating dakilang Diyos na nais mong totoong magbago upang maging banal at matuwid, ang Diyos ay tutulungan ka ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesukristo. At ang pangatlo po ay bautismo sa tubig sa pangalan ni Jesus. Ito po ay nakasulat sa Aklat ng Mga Gawa, Kapitulo 2, ang bersikulo po ay 38. Sabi ng Biblia, magsisi kayo at magbautismo ang bawat isa sa inyo sa pangalan ni Hesukristo sa ikapagpapatawad ng inyong mga kasalanan at tatanggapin ninyo ang kaloob ng Espiritu Santo. Ito po ay hindi pagsanib sa panibagong relihiyon o sikta. Ito po mga minamahal ay pagsasakatuparan ng kung ano ang nakasulat sa Biblia, kung ano ang ginawa ng mga apostolis 2,000 taon na nakalipas, isasagawa natin ang bautismo sa tubig sa pangalan ni Jesus pagkatapos ng banal na gawain. At mayroon po tayong mga minamahal na mga awit na mag-aalalay sa inyo mga minamahal at nawa hindi po kayo lilisan sa lugar pong ito na hindi niyo nasunod ang ikatlong reglamento o susi ng kaligtasan. At ang pang-apat po ay bautismo ng Espiritu Santo. Ang ating mahal na Panginoon ang siyang magbabautismo sa inyo ng kanyang banal na Espiritu sa takdang panahon. Habang kayo po ay nagpapatuloy sa pagdalo, sa paglilingkod sa ating mahal na Panginoon, ang bautismo ng Espiritu Santo na may tanda ng mga pagsasalita ng iba't ibang wika ay darating po sa inyo mga minamahal. Kaya sa ating mga minamahal na mga bisita, pakitaas po ang inyong mga kamay. Isuko po ninyo ang inyong buhay sa mahal na Panginoon at sasabihin na banggitin niyo po ang panalangin kasama po ang tao sa pusong pagsisisi. Sabi ng Biblia, lahat ay nagkasala at hindi nakakaabot sa kaluwalhatian ng Diyos. Walang matuwid, wala kahit isa. Subalit kung tayo po ay tao sa pusong nagsisi mga minamahal, magpakumbaba sa harapan ng Diyos, ang ating mahal na Panginoon ay mayaman sa kahabagan at handang magpatawad kung tayo po ay tao sa pusong magpakumbaba sa harapan ng ating dakilang Diyos. Kaya banggitin niyo po ang panalangin ng aking sasabihin. Sabihin niyo po mga minamahal, dakila at magpapalang Diyos sa makapangyarihang pangalan ni Jesus. Mahal na Panginoon, ako po isang taong makasalanan at ako po ay nagsisisi sa lahat ng aking mga nagawang pagkakasala. Mula na ako'y magkaisip hanggang sa mga oras na ito, humihingi po ako ng kapatawaran sa iyo, Ama. Tinatanggap kita ngayon bilang sarili kong tagapagligtas. Diyos at Hari ng aking buhay, maglilingkod na po ako sa iyo mula ngayon hanggang sa iyong pagbabalik.
Tulungan mo po akong masunod ang iyong banal na kalooban. Iniibig kita, mahal na Panginoon. Pumasok po kayo sa aking puso na marumi sa kasalanan at hugasan mo po ako ng iyong banal na dugo na umagos doon sa krus ng Kalbaryo nang dahil sa akin. Ang lahat ng ito'y aking samot dalangin sa makapangyarihang pangalan ni Jesus. Amen. Hallelujah, hallelujah. Mga minamahal, kami na po ang manalangin para sa inyo. Hallelujah. Dakila at magpala namin Ama sa langit, Diyos at makapangyarihan sa lahat sa matamis at makapangyarihang pangalan mo aming pinakamamahal na Panginoong Hesus sa unang dalangin ng aming minamahal at ginagalang na Ebanghelista, aming minamahal na Pastor Wildy Estrada Almeida, ang iyong propeta. Sa huling kapanahonang ito, dakilang Diyos, kami nagpupuri at nagpapasalamat. Mahal na Panginoon, sa mga kaluluwang na tao sa pusong tumanggap sa iyo, mahal na Panginoon. Kahabagan po sila at patawarin, dakilang Diyos. Hallelujah. Isulat mo po ang kanilang mga pangalan sa aklat ng buhay dyan sa langit. Gawin po silang tunay na Kristiyano sa isip, salita, sa gawa at katotohanan. Tagapagmana ng kaharian ng langit at buhay na walang hanggan. Iligtas mo po sila, sampu ng kanilang mga mahal sa buhay. Ang lahat ito'y aming samot dalangin sa matamis at makapangyarihang pangalan ni Jesus. In the mighty name of Jesus we pray. Hallelujah, hallelujah. Purihin po ang ating pinakamamahal na Panginoon sa ating mga minamahal na baguhan, mga bisita na tumanggap sa mahal na Panginoon. Ang hindi po nagtatapos, mga minamahal, ang pagtanggap nyo ng mga reglamento ng kaligtasan. Kayo po ay magpatuloy sa paglilingkod, mga minamahal, hanggang sa pagbabalik ng ating dakilang Diyos, sa pagsabi ng Biblia sa Mateo Kapitulo 24, ang versikulo 13, ang magtiis lamang hanggang sa wakas, ang siyang maliligtas at magmamana ng buhay na walang hanggan. Tandaan po natin, mga minamahal, ang buhay sa paglilingkod sa mahal na Panginoon ay hindi tumahiling tulad sa anumang bagay dito sa daigdig. Ang mahal na Panginoon ay palalakasin ka, pag-iingatan ka, tutugunin ang iyong mga dalangin, pagalingin ang iyong mga karamdaman, at ililigtas ka ng Diyos sa lahat na mga kalamidad at kasamaan na maganap sa mundo araw-araw. Dalhin po ninyo, mga minamahal, ang inyo pong mga minamahal sa mga mahal sa buhay dito upang sila man din ay mga ligtas. Iniibig po namin kayo sa ating mahal na Panginoon. Purihin po ang ating dakilang Diyos. At tayo po'y patuloy, mga minamahal, at tayo po'y dadako sa ating pong Holy Supper. Purihin po ang ating dakilang Diyos. Hallelujah. At ang pong pagkakataon po ay akin na pong ibinibigay, nagkakalob sa ating beloved ordained preacher, Fred Ignacio. Amen. Praise the Lord. God bless you po, beloved brother, my co-preacher. Maraming salamat sa ating dakilang Diyos. 2,000 taon nakaraan, nang mamatay ang Panginoon Kristo sa krus ng Kalbaryo para sa ating mga kasalanan. Diyos na makapangyarihan na nagkatawang tao upang iligtas ang kanyang mga nilikha. Nang dahil sa kasalanan, sa mga sandaling ito, minamahal, ating pong inaalala. Ang pagkakataong yun, minamahal ko, ng huling hapunan. Ano yung minamahal? Sa makasalanan ng daigdig, inilagay ng ating dakilang Diyos ang kanyang mga tupa. Maari sa salita, sa gawa, sa pagtingin, nagkakasala tayo. Napapalayo tayo sa ating dakilang Diyos. Kaya bago tayo tumanggap ng banal na hapunan, bago tayo makisalo, humingi tayo ng tawad sa ating dakilang Diyos. Tandaan niyo, minamahal, lalo ngayon, sa mata lang magkakasala ka. Huwag ka lang pumikit, baka mabangga ka naman. Ngunit bilang isang Kristiyano, maging matatag ka, sapagkat yun ang gagawin ng kaaway. Gagawin niya ang lahat ng paraan upang ikay bumalik sa Kanya. Sinasabi mo na dumadalo ka sa gawain, pero ang isip mo pala, wala na rito. Ibig sabihin, hindi ka pang langit. Ngayon, minamahal, inaalala natin minsan pa, ang kamatayan ng Panginoon Kristo sa krus ng Kalbaryo, namatay siya bilang tao
upang patunayan ang kanyang pag-ibig sa atin. Kaya minamahal, tandaan niyo po minamahal ko, hindi ka naparito nang dahil sa iyo. Naparito ka dahil sa pag-ibig ng ating dakila Diyos. Yung po tatandaan, minamahal, ang kaligtasan ay sa Panginoon lamang. Kaya minsan pa tayong manalangin, minamahal, bago tayo dumako sa banal hapunan. Kung ikay may kaalit, kung ikay may nakasamaan na loob, kausapin mo, humingi ka na tawad sa ating dakila Diyos sa pagkatandaan po natin, minamahal. Maaring yun ang hadlang upang sa pagtunog ng anumang oras, minamahal, ay maiwan ka. Tandaan, minamahal, narito ka na lamang pagsumikapan mo ang para sa Diyos upang ikaw ay mapunta sa langit. Malangit po tayo. O po dakila naming Ama, Diyos na makapangyarihan sa iyong pangalan, aming pinakamamahal na Panginoon. Pinakamamahal na Panginoon, sa pawan at panalangin po ng aming minamahal, ginagang na Pastor Evangelista Willie Estrada Almeida, yung banal na propeta. Narito kami sa iyong banal na harapan, nagpapakumbaba, humihingi ng tawad sa lahat ng pagkukulang, sa makahinaang napagbigyan. Patawad po, pinakamamahal na Panginoon. Kayo po labis nagsisisi. Dalangin po namin ng Diyos na makasama po kami, malang Panginoon, makasalo sa iyong sa banal na hapunan, malang Panginoon. Gawin mo kami karapat dapat. Ito yung samot panalangin namin sa matamis at makapangyarihang pangalan ng aking pinakamahal pang Jesus. Mga tayo umawit, mga minamahal. Hallelujah. Awitin natin 3 beses yung Search me, O God. Saliksikin ng bawat isa ang kanila po mga sarili. Saliksikin ng mainam. Baka saka sinasabi mo malapit ka, ay malayo ka na sa Panginoon. Search me, O God, and know my heart today. Magsumabo mo, minamahal. Try me, oh stay
Tayo po'y dadako minamahal ko sa ating pong banal na hapunan. Muli, minamahal. Saliksikin mo yung sarili kung ikay karapat-dapat. Sapagkat tandaan po natin, hindi natin ginagawa itong biro, minamahal. Pag-alala ito sa kaligtasan ng ating kaluluwa. Maging karapat-dapat tayo, minamahal. Ating pong basahin sa Biblia. Dito sa mga taga-Korinto, Kapitulo 11, versikulo 23. Sapagkat tinanggap ko sa Panginoon ang ibinibigay ko naman sa inyo, na ang Panginoong Jesus ng gabing siya'y pinagkanulo ay dumampot ng tinapay, at nang siya'y makapagpasalamat at ay kanyang pinagputol-putol at sinasabi, ito yung aking katawan na pinagputol-putol dahil sa inyo. Gawin ninyo ito sa pag-aalala sa akin. Kain po natin tinapay, mga minamahal. At winikan ng versikulo 25, at gayon naman, hinawakan ng saro, pagkatapos na sinasabi, ang sarong ito'y siyang bagong tipan sa aking dugo. Gawin niyo ito sa tuwing kayo magsisiinhom sa pag-aalala ka sa akin. Inumin natin ang katas ng upas, mga minamahal. Patuloy tayo makipag-ugnayan sa ating dakila, Diyos. Hallelujah! Hallelujah! Hallelujah, Lord God! Hallelujah! 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 Inalay Patuloy tayo ng makipag-ugnayan sa ating dakila, Diyos. ating Diyos ay buhay. Bigyan ang tawag. Magpasalamat sa ating dakila, Diyos. Mabisanang pa nakasalo tayo sa mga lahat. Hallelujah! Magpakailan-kailan pa man. Nakila ka, Panginoon! Nakila ka, O Diyos! Nakila ka! Purihin ang iyong banal na pangalan! Purihin ka, O Diyos! Maraming salamat sa aming minamahal na pastor. Sa po beloved assistant pastor, nagtulong na katotohanan mula sa iyo. Maraming salamat, O Diyos, sa iyong kabutihan, sa iyong mga himala. Purihin ka!
salamat sa ating pinakamamahal na Panginoon. Hallelujah, hallelujah. Ay po nga minamahal ay patuloy sa mga sandaling ito. Tayo po'y darako sa biyaya ng ating dakilang Diyos sa trono kanyang mapagpalang biyaya. Hilingin natin sa ating dakilang Diyos kung ano man ang ating karamdaman, kung ano man ang problema, kung ano man nais natin minamahal ko na tugunin ng ating dakilang Diyos para sa ating panalangin. Ngunit tandaan niyo mo minamahal, ang sabi sa Biblia sa Gawa 1:8, and ye shall receive power after the Holy Ghost comes down upon you. So, bawat isa sa atin may kapangyarihan. Kung may tiwala ka sa ating dakilang Diyos, isang tsak na bagay, tutugunin ka ng ating dakilang Diyos sa kanyang panalangin. Tandaan niyo, minamahal, ang iglesyang ito ay tinayo ng ating dakilang Diyos, una, sa pagpupuri. Pangalawa, yung himala. At mga kababalaghan na hindi natin lubos na maunawaan sapagkat yan ang gawa ng Diyos na makapangyarihan. Tandaan po natin, minamahal, ang Diyos natin ay buhay. Ang Diyos natin ay tumutugon sa panalangin ng kanyang mga anak. Tandaan po natin, mga minamahal, kaya tumayo ang iglesia ito dahil sa panampalataya ng isang tao. Ngunit ngayon, dadagdagan, marami na tayong sumasampalataya sa Diyos, na ang Diyos natin ay tumutugon sa panalangin. Ang Diyos natin ay may kapangyarihan. Muli, mga minamahal, tayo manalangin na sumamo sa ating dakilang Diyos. Puri natin pinakamamahal na Panginoon. Opo, dakilang Diyos, makapangyarihan sa iyong pangalan, aming pinakamahal na Panginoon Jesus. Minsan pa kami dumudulog sa trono ng biyaya, nagsusumamo sa iyo, humingi ng tawad, pinakamamahal na Panginoon. Sa lahat po namin napagbigyan pagkukulang makahinaan, patawad po, mahal na Panginoon. Dalangin po namin, O Diyos, sa sandaling ito ang katugunan na aming panalangin. Dalangin po namin, O Diyos, urat higit sa lahat, mahal na Panginoon, ang kalakasan, kalusugan, pag-iingat, pagpapala, mahabang buhay sa aming minamahal. Iginagalang ng Pastor Evangelista Wildy Estrada Almeida, yung banal na propeta. The beloved children, children-in-law, grandchildren, and great-grandchildren, sa lahat po ng mga ngaral, lahat po ng mga gagawa at minahal na kapatiran sa buong daigdig. Tugunin mo po ang aming panalangin. Ikiling mo po ang iyong pandinig sa iyong mga anak. At hindi po maiksi o kamay na hindi mo pagkaloob o pagkailangan ng bawat isa. Sa sandaling ito, mga minamahal, ipatong natin ang ating mga kamay, yung kanang kamay sa ating mga ulo, yung kaliwang kamay sa panig na may karamdaman. Tandaan po natin, minamahal, ang presensya ng ating dakilang Diyos ay narito. Ang panalangin ng ating minamahal, ginagawa ng pastor ay narito, minamahal, pinapakinggan ng ating dakilang Diyos. At sa iyong makapangyari yung pangalan, aming sinasaway, di mo yung karamdaman, devils of sickness and disease, devils of problems, devils of unbelief and doubts, devils of hindrances, di mo yung nakahirapan, di mo yung mga problema, be solved, be solved, be solved. In Jesus' mighty name we pray. Be blessed. In Jesus' mighty name we pray. Hallelujah, praise the Lord. Hallelujah, praise the Lord. Hallelujah, praise the Lord. Purihin natin dakilang Diyos. Purihin ang ating pinakamamahal na panahon. Ngayon tayo minamahal ko. Lulundag na 3 beses kasabay ng pagsigaw ng Hallelujah, praise the Lord. Patunay na inangkin na natin ang katugunan ng panalangin ng ating dakilang Diyos. Gawin natin. Hallelujah, praise the Lord. Hallelujah, praise the Lord. Hallelujah, praise the Lord. Palagpakan po natin dakilang Diyos. Thank you, Lord God. Thank you, Jesus. Hallelujah, praise the Lord. Para ating dakilang Diyos. At tayo dadako minamahal ko sa ating mga announcement to our beloved brother, Jonet De Castro. Praise God. Amen. Praise the Lord. God bless you po, beloved Udin Preacher, beloved brother Fred Ignacio, at maraming salamat sa ating pinakamamahal na Panginoon sa napakagandang mensahe na ating pong napakinggan na nagmula sa ating dakilang Diyos. Lahat magsabing praise the Lord. Amen. Praise the Lord. At tayo po yung dadako po sa mga announcement. Amen. Praise the Lord. At mga minamahal, meron pong nakaiwan po ng isang kapatiran o nawaglit yung kanyang gamit. Amen. Praise the Lord. Ito po ay isang plastic bag na puti na kung saan naglalaman po ito ng isang pares na itim na sapatos at ganoon din po isang pares na sandals at isang blue na
detiklop na yung pong payong. Mangyari po mga minamahal, kung sino man po ang nakapulot o nakatabi, pakibigay na lang po doon sa lost and found. Amen. Praise the Lord. At ang ating mahal na Panginoong Hesukristo patuloy pong nagpapaanyaya sa lahat ng ating mga kababayan na dumalo po kayo sa banal na gawain ng ating mahal na Panginoon dito po sa Jesus Miracle Crusade International Ministry, na kung saan ang schedule po mga minamahal ng banal na gawain ng ating mahal na Panginoon dito po sa Marilao Outreach kapag araw po ng linggo. Nag-uumpisa po ito ng alas 10 ng umaga at natatapos po ng alas 4 ng hapon. Purihin ang ating mahal na Panginoon. At kapag araw naman po ng Miyerkules, nag-uumpisa po ito ng alas 12 ng tanghali at natatapos po ng alas 4 ng hapon. At kapag araw naman po ng Biyernes, nag-uumpisa naman po ito ng alas 12 ng tanghali at alas 5 naman ng hapon natatapos. Amen. At sa darating po ng Martes, Tuesday, July 5, dito po gaganapin sa banal na gawain ng ating mahal na Panginoon, dito po sa Marilao Outreach, yung GMC, GMYC, yung pong youth concert. Amen, praise the Lord. At makiisa po tayo mga minamahal, gaya po ng paulit-ulit pong binabanggit ng ating pong beloved Tet, na kung saan sa pamamagitan ng pagpupuri, pag-aawitan ng kanyang mga binanal, yung kanyang mga anak ng Diyos, yung lahat ng mga kapatiran, sa pamamagitan po ng pagpupuri natin, yung po yung dakilang araw ng mahal na Panginoon, na anumang oras pwedeng bumalik ang ating dakilang Diyos. Wala pong makakapagsabi kung sa darating na Friday, yun po yung dakilang araw ng mahal na Panginoon, yung pagbabalik. At kung hindi man, kung hindi pa yun, lubos po nating pagpasalamat sa mahal na Panginoon dahil napaluguran po natin ang ating mahal na Panginoon. Amen. At ang TV program naman po mga minamahal, ang banal na gawain ng ating mahal na Panginoon, na ito po ay mapapanood sa estasyon ng ating pong mga television. Ito po ay sa PTV4 tuwing Sabado, nag-umpisa po ng alas 10:30 ng gabi, natatapos po ng alas 12 ng hating gabi. At sa radio program naman po mga minamahal, the Jesus Miracle Hour, ito po ay mapapakinggan doon po sa estasyon ng ating po mga radyo, DCME 1530 kHz CM band, mula Lunes hanggang Sabado, at nag-uumpisa po ng alas 11 ng gabi, natatapos po ng alas 12 ng hating gabi. At dito na po nagtatapos ang banal na gawain ng ating mahal na Panginoon, at tayo po dadako na po sa closing prayer, at akin na pong ibinibigay ang pong pagkakataon sa mananalangin, ating pong beloved brother Noel Corbeto. Amen. God bless you, ating beloved unit. Kasaro mo na mahal, tayo magpasalamat sa ating Diyos. Hallelujah. O dakila Diyos, ang mamanal, aming pinakamahal na Panginoon Jesus. Purihin ka, dakila Diyos. Sa pangunan na lang aming mahal at yung nagalang ibang ilisan sa amin, dakila Diyos. Maraming salamat o Diyos sa iyong paglangis sa bawat yung na banal na gawain, mahal na Panginoon. Na yung linangisan mo lang, Panginoon. Maraming salamat, mahal na Panginoon, sa papurihin at ng mga awit, dakila Diyos, sa mga buhay na patutuo, mahal na Panginoon. Maraming salamat, mahal na Panginoon, mag-isa pagpaliwanag sa pagbibigay na dakila Diyos. Aming pinasalamatan, dakila Diyos, ang iyong banal na salita, mahal na Panginoon, na dinala ng mga ngaral sa araw na ito, naging karagdagan kaalaman, dakila Diyos. Aming paglilingkod sa iyo, mahal na Panginoon. Maraming salamat, dakila Diyos. Higit sa lahat sa iyo, matamis sa presensya, mahal na Panginoon, na kailan mo hindi pinagkakait sa bawat isa sa amin, mahal na Panginoon. Maraming salamat o Diyos sa iyong pagpapala, mahal na Panginoon. Dalangin namin sa iyo, mahal na Panginoon, sa aming pag-uwi sa kanyang tahanan, mahal na Panginoon. Kami lukuman mo ng iyong kapangyarihan, mahal na Panginoon, nalayo mo kami sa anuman disgrasya, kapamakan, mahal na Panginoon. Pawalang tingin mo kami, mahal na Panginoon, walhati sa kanyang tahanan, mahal na Panginoon. Ito ang samot panalangin namin sa iyo sa matamis at makapangyarihan pangalan mo ay pinakamahal na Panginoon. Amen. Praise the Lord, Lord to God. Amen. Praise the Lord. Gabi siya po, beloved brother Noel, at muli pong makabalik po muna tayo sa ating mga kinaupan upang